Ang babaeng ito ay nagkaanak ng 200 bata, ngunit lahat sila ay mga halimaw na may kakaibang anyo. Lahat sila ay mga kapatid ni Sheki, at patuloy silang sumisigaw ng pangalan niya, "Kami ay pamilya. Kami ay pamilya." Hindi kayang tanggapin ni Sheki ang katotohanan ito. Lumuhod siya sa lupa at umiyak ng malakas, humihingi ng tulong kay Dorotabo na patayin silang lahat. Nalaman ni Sheki na ang kanyang ina, si Kumiya Magumanoko, ay hindi tao. Siya ay isang spider spirit. Sa isang pagkakataon, nagmahal si Kumi sa ama ni Sheki at nagkaanak sila. Nangyari lang na aksidenteng nahulog sa bangin ang ama ni Sheki at namatay. Nagkaanak pa rin si Kumi at pinalaki si Sheki bilang isang tao. Ngunit wala siyang pera para buhayin si Sheki, kaya humingi siya ng tulong sa kanyang bayaw na si Akiyo Tadamaro. Narinig ni Akiyo na ang mga spider spirit ay nakakagawa ng gintong sinulid na maaaring ibenta para kumita ng pera. Ngunit ang mga spider spirit na nakakagawa ng gintong sinulid ay mga halimaw. Kaya, ginamit ni Akiyo si Kumi bilang isang ina at pinag-isa siya sa lahat ng halimaw sa kagubatan. Araw-araw, ginawa niya ito, ngunit nakita siya ni Sheki. Agad na nawala ng malay si Sheki, at nang magising siya, saglit na nawala sa katinoan at naiyak. Sinabi ni Akiyo na ayaw na siya ng kanyang ina at umalis na. Ang mga halimaw ay patuloy na umaatake kay Dorotabo, ngunit galit na si Dorotabo, nagiging isang mandirigma na may kakayahang dumurog ng mga buto. Ang mga halimaw ay walang laban sa kanya. Biglang, isang malaking paa ang tumama sa lupa at ang buong kagubatan ay nag-alog. Isang malaking halimaw ang lumitaw, galit na galit dahil pinatay ang kanyang mga kapatid. Sinugod niya si Dorotabo, ngunit hindi natakot si Dorotabo. Sinuntok niya ang halimaw at tumama ito sa mata ng halimaw. Ang halimaw ay labis na nasaktan at nagpupumiglas na itapon si Dorotabo. Hinubad ni Dorotabo ang kanyang damit at ibinigay kay Sheki. Handa na siyang makipaglaban. Dahan-dahang halimaw ang sumugod sa kanya, ngunit hindi siya umatras. Pinatay niya ang lahat ng halimaw, ngunit naputulan siya ng isang kamay. Ngunit siya ay isang kalahating demonyo, kaya mabilis na gumaling ang kanyang kamay. Hinuli ni Dorotabo si Akiyo at tiningnan siya ng masama. Nang masiguro niyang wala ng ibang halimaw, inihagis niya si Akiyo kay Sheki. Nagpasalamat si Sheki kay Dorotabo sa kanyang tulong, ngunit alam niyang hindi na niya maibabalik ang kanyang ina. Sinabi ni Nobamaru kay Sheki na patayin si Akiyo dahil kung hindi, mangyayari ulit ang ganito. Biglang, isang batang babae ang lumitaw. Nagulat si Akiyo at sinabi sa kanya na umalis. Tinanong ng batang babae kung saan itinago ni Akiyo ang kanyang kakon. Parang nakita ni Akiyo ang kanyang pagkakataon na mabuhay. Kung hindi niya sasabihin, hindi siya mamamatay. Tinanong ng lahat kung sino ang batang babae, ngunit sinabi niyang hindi niya pa masasabi. Kailangan niyang mahanap ang kakon para malaman ang katotohanan. Naramdaman ni Kohachi na ang misyon ng batang babae ay mahanap ang kakon. Tumawag siya kay Maihei at tinanong ang impormasyon tungkol kay Akiyo para makita kung may kakaiba sa kanya. Sinabi ni Maihei na si Akiyo ay may isang apartment, isang safety box, ang bahay ng kanyang kapatid, at isa na rito ang bukal na may mga bulaklak. Regular na tinitingnan ni Akiyo ang 4 na lugar na ito. Narinig ng batang babae ang bukal na may mga bulaklak, ang paboritong bulaklak ng ina ni Sheki. Agad siyang tumakbo palabas at sumunod si Sheki. Patuloy na tumakbo ang batang babae, ngunit naabutan siya ni Sheki. Hinubad ni Sheki ang kanyang jacket at lumangoy. Lumangoy siya ng 79 na metro at nakita niya ang isang babae. Maingat na hinaplos ni Sheki ang mukha ng babae. Biglang, isang halimaw ang lumitaw sa likuran nila. Ang malinaw na tubig ay naging mapula dahil sa dugo. Mabuti na lang at hindi si Sheki ang namatay, kundi ang halimaw. Nalaman nila na ang pangalan ng batang babae ay Aya Tadamaro, ang nakababatang kapatid ni Sheki. Ang gintong sinulid na kanilang pinag-uusapan ay galing kay Aya. Ginamit ni Akiyo ang gintong sinulid na ginawa ni Aya para protektahan ang babae. Wala siyang sugat at hindi rin siya tumanda. Iyan ang kapangyarihan ng gintong sinulid. Galit na galit si Sheki at sinuntok si Akiyo hanggang sa mawalan ito ng malay. Binuhat niya ang kanyang ina at ang kanyang kapatid at umalis na sila. Akala ni Akiyo na nakaligtas siya at nais niyang magsimula ulit, ngunit lumitaw si Nobamaru sa likuran niya. Siya ang lalaki na pinagsasaluhan ng 200 babae na may tungkulin na magparami ng buong nayon at patuloy na nagpaparami ng 24 na oras sa isang araw. Naubos siya hanggang sa natira na lang ay balat at buto at sa wakas ay ipinanganak ang kambal na nag-iisang beses sa isang siglo sa nayon ng Niebe. Mula nang ipanganak sila, pinrotektahan sila at nabuhay ng isang buhay na kung saan ay nagbibigay sa kanila ng pagkain at damit. Ngunit hindi nila alam kung sino ang kanilang ina dahil ang mga babaeng nanganak ng lalaki ay namamatay. Nang lumaki na, ang kapatid na lalaki na si Yu ay naging pinuno ng nayon upang protektahan si Akira na nangangahulugang siya ay magiging kasangkapan sa pagpaparami. Hindi alam ni Akira, masaya niyang binabati ang kanyang kapatid.
Mula sa araw na iyon, araw-araw sa gabi, may mga babaeng pumupunta kay Yu. Si Yu, na pagod sa katawan at isipan, ay tila hindi nakakakita ng liwanag at nakatira sa kadiliman. Kaya, tinipon ni Yu ang lahat ng mga babae sa nayon. Gagawin niya ang lahat para matugunan ang kanilang mga pangangailangan, ngunit hinihiling niya na umalis si Akira sa nayon ng niebe. Kung hindi sila pumayag, magpapakamatay si Yu. Ngunit ang mga babae ay hindi rin basta-basta. Hindi sila pumayag sa kahilingan ni Yu. Kung mamatay siya, si Akira ang magiging pinuno ng nayon. Ngunit sinabi ni Yu na hindi kaya ni Akira na maging pinuno ng nayon. Kung mamatay siya, ang buong nayon ng niebe ay mapapahamak. Dahil nahuli sa kanilang mga salita, ang mga babae ay sa wakas ay pumayag sa kahilingan ni Yu. Pinapunta ni Yu si Akira sa Tokyo upang hanapin ang isang taong nagngangalang Kohachi. Pagkatapos ay umalis siya. Nagkasundo silang magkita sa Tokyo. Akala niya na sa ganitong paraan ay mapoprotektahan niya si Akira, ngunit hindi niya inaasahan na si Akira ay hahabulin nang siya ay umalis sa nayon. Imposible na palampasin si Akira. Malamang na nawala na siya sa kagubatan. Nagalit si Yu at hinanap ang mga babae. Tinanong niya kung bakit nila ginawa iyon, ngunit bigla itinali ang kanyang bibig. Upang maiwasan niyang kagatin ang kanyang dila at magpakamatay, sabi ng babae na pumayag siyang palayain si Akira sa nayon ng niebe, ngunit hindi niya sinabing protektahan niya si Akira. Nagpumigla si Yu upang makatakas at tumakbo siya patungo sa tuktok ng bundok. Nahanap niya ang banal na bato na sinasamba ng nayon. Inilagay niya ang banal na bato sa kanyang katawan at pinatay ang buong nayon ng niebe. Nag-iisa siyang nagpunta sa Tokyo. Sa kabutihang palad, nakita rin siya ni Akira. Nagkita sila sa kalye. Dinala siya ni Yu sa kagubatan. Sinabi ni Akira na gusto niyang manirahan sa isang kastilyo ng yelo. Nang iunat ni Yu ang kanyang kamay, isang malaking kastilyo ay biglang lumitaw sa harap niya. Ano man ang gusto ni Akira, ibibigay ni Yu. Ito ba ang anteng-anteng ng kanyang kapatid na nagpoprotekta sa kanya? Ang biglaang paglitaw ng yelong lungsod ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Kahit ang mga reporter ay dumating sa lugar at naglib na nag-uulat. Sa oras na iyon, dumating si Kohachi kasama sina Doro Tabo at Shiki. Lumabas si Yu at sinabi sa kanila na umalis na kaagad, kung hindi, mamamatay silang lahat. Mabuti na lang at nakabaril si Kohachi at napigilan si Yu. Si Yu ay patuloy na nagpapalabas ng yelo at pinapalamig ang mga tao sa paligid. Hindi nila kayang tiisin ang lamig. Bumaba si Akira at nakita ang ilang mga kaibigan, ngunit sila ay naging yelong rebulto na. Ibinagsak sila ni Yu sa isang silid at lumabas. Hindi makapaniwala si Akira na ang mga kaibigan niyang matagal na niyang nakasama ay namatay, at namatay pa sa kamay ng kanyang sariling kapatid. Lumuhad siya at umiyak ng umiyak. Ngunit sa oras na iyon, ang yelo sa katawan ng kanyang mga kaibigan ay patuloy na tumutulo ang tubig at unti-unting natutunaw. Bigla umikot si Doro Tabo ng 720 degrees at lumipad, ngunit naputol ang kanyang ibabang katawan. Mabuti na lang at may kakayahan si Doro Tabo na gumaling ng mabilis, kaya kaagad na lumaki ang kanyang naputol na ibabang katawan. Ngunit naisip ni Akira na babalik ang kanyang kapatid at kung magkikita sila, tiyak na mag-aaway ulit sila. Kaya, nagpanggap siyang walang pakialam sa mga kaibigan. Gusto lang niyang makasama ang kanyang kapatid. Sa oras na iyon, binuksan ni Yu ang pinto at nakita si Doro Tabo na handang maglabas ng isang malakas na atake. Agad na tumayo si Akira sa harap ni Doro Tabo at hinarang siya. Sinabi niya kay Yu, umalis na tayo rito. Pumunta tayo sa isang lugar kung saan walang tao at mamuhay ng tahimik. Umalis silang dalawa, iniwan si Doro Tabo at ang dalawa pang kasama niya. Ginamit ni Doro Tabo ang lahat ng kanyang lakas upang tunawin ang yelo, ngunit ang yelo ay masyadong matigas. Kahit anong gawin niya, hindi man lang siya nakakagawa ng isang patak ng tubig. Biglang lumitaw si Yoko sa harap niya at patuloy na kinukutsa si Doro Tabo. Gusto niyang makuha ni Doro Tabo ang banal na bato ni Yu, ngunit hindi pumayag si Doro Tabo. Nagbigay si Yoko ng isang malaking balita. Ang banal na bato ay may kaugnayan sa kanyang mga magulang at upang mahanap ang kanyang mga magulang, kailangan niyang makuha ang banal na bato. Si Yu ay nagpalit ng anyo at naging yelo at gumawa ng isang kulungan upang ikulong si Akira. Dahil nakaramdam siya ng tao sa paligid, lumitaw si Nobamaru sa harap nila. Gusto niyang kunin si Akira. Nakita niya ang lakas ni Yu, kaya hindi nag-atubiling bumalik sa kanyang tunay na anyo si Nobamaru upang makipaglaban.